Sa kabayan, mga kababayan natin, saan bansa man kayo naroon, lalo na po yung sa Pilipinas. Ako, grabe na po sa Pilipinas, matindi. Ewan ko ha. Itong vlog ko, tungkol po ito sa mga yung mga nangangarap ang makarating dito sa Canada. Nako po. Sinasabi ko po sa inyo, wag na kayong pumunta rito sa Canada kasi iba na po ngayon. Hindi na po tulad ng first 3 years ko, 4 years. Iba na po ang kalagayan ng Canada ngayon. Napaka na. Dahil po siguro, ewan ko po, sa aking obserbasyon ko lamang po ito, saka base po sa aking experience. Mga personal experience ko po rito, isi-share ko po sa inyo. Kasi hindi na po talaga maganda ang Canada ngayon. Lalong-lalo na po yung mga galing ng Middle East. Kung galing kayo ng Middle East, kung galing kayo ng Dubai, Qatar, o kaya Saudi, lalong-lalo ng Saudi Arabia, nako, huwag nyo na pong pangarapin pumunta rito. Pumunta na po kayo sa sa ibang lugar, tulad ng New Zealand, Ireland, yung mga parting European din. Yeah, Italy, medyo maganda pa, Spain, yan. Pero dito po sa Canada, nako po, wag na. Wag na kayong pumunta rito kasi although globally po nagdadagdag yung mga presyo, lahat nagtataasan. Matindi po rito lalo na ngayon gera. US, Iran, Israel, nako. Ang dating ang 1 litro ng gasolina rito dati 16 something lang, ngayon halos mag 20 18 nagpakarga ako kahapon, 18.9 per liter dollar. Dati 16 less than 16 yan, hindi tumataas ng 16. Ngayon 18.9 kahapon. Baka sa mga susunod na araw mga linggo magaging $20 per liter na. Naka, hindi na po maganda. Hindi ko naman po di-discourage ko po yung mga kababayan natin, mga Pinoy. Yan lang po ang katotohanan kasi dito po kasi sa Canada ang daming tax sa binabayaran. Hindi po nakakaangat. Yung kala nung iba nag-Canada ka na, yayaman ka na. Hindi po, mga kaibigan. Yun din ang perception ko noong panahon na yun. Magkakapera ako, makakaipon ako. Hindi po. Makakaipon kayo ng mga bayarin sa mga bills, sa dami po. Hindi po kayo papayagang umunlad dito kasi bawat kita nyo merong tax. Bibili ka ng mga goods, food. Puro tax yun, may tax po yun para sa atin, VAT. Tapos bukod pa sa VAT, yung yearly income mo, magta-tax ka. Kaya ang iba, yung mga narinig ko, yung iba nakaka konting luwag dahil yung may marami silang anak dito. Tulad nyo, kung magsisingle ka o kaya couple ka yan, wala namang anak, tapos parehas kayong may income, nako, laki ng babayaran nyo sa tax. At isa pa, hindi ko naman po sinasabi na kung bata-bata pa kayo at nakarating kayo rito, kung nagbabalak kayong bumili ng bahay, okay lang yun. Pero pag nagkakaedad na, tulad ko senior na, hindi na pwedeng magbalak na bumili ng bahay dahil sa property tax pa lang yari na kayo. Grabe po, mga kaibigan, ang matindi po ang buhay dito, ang cost of living dito matindi. Saka dito po kasi masyadong, tulad po namin, tenant lang po kami sa sa apartment. Nangungupahan lang po kami sa apartment. Grabe po, yearly wala pong patid, walang humpay, increase. Pati yung garage,
parking, kasabay ng increase ng bahay, ng renta, kasabay din ng increase taas ng garage parking fee. Oo, kasi kung hindi ka, kung may sakyan po kayo rito, kung lalo't may trabaho kayong medyo hectic o kaya fast pace ang style, kailangan po maghanap na kayo ng igagarage yun yung sakyan nyo, kasi lalo na pag nag-winter, nakpo. Pag nag-winter, wala kayong garage, doon kayo sa kalsada sa kalsada magpa-parking. Tapos matatabunan ng snow yung sakyan mo, mag-uukay ka pa, malilit ka na sa trabaho. Tapos ang mahigpit pa doon, yung parking ng kalsadang yun, may oras pa doon. May oras at araw kung kailan ka dapat mag-parking doon. At pag di mo nasunod, naku, grabe yung ticket mangyayari sa'yo. Kaya bago ka mag-parking dito sa Montreal o kaya sa dito sa Canada, basahin mo muna yung mga nasa signage. Mga traffic signage dito sa sa mga kalsada. Matindi po mga kaibigan. Kaya lahat po rito. Kaya siguro naniniwala po ako dun sa mga nung bago ako, yung mga nakilala namin dito na ang sabi sa akin, wala pong libre dito sa Canada. Totoo po yun kasi ang hirap kitain po ng pera. Oo. Ngayon kung magastos ka, talagang walang ka ng Kaya kailangan wise spender ka rito sa Canada. Kung hindi, nako, uuwi kang luhaan sa Pilipinas. Po sa mga Pilipino na galing ng Middle East, kung hit na hit po ninyo ang Middle East, dahil yun yung mga iba-ibang lahi doon, lalo na pa yung mga Arabo, yan, mga India, Pakistan, Bangladesh, Nepal. Pero Nepal dito ko konti. Ang marami po rito mga Arabo, dinodomina po nila yung mga yung mga factory, lahat po ng ng kumpanya. Mga trabaho rito. Dominant workforce po rito yung mga Arab. Tapos India. Mga itim. Mga maiitim na galing mga Africa. Halo-halo na po. Lalo-lalo na po yung mga French speaking. Nako, nandito po lahat sila kasi may mga Arab na Arab na French speaking Nako po, grabe po. Ito po mga kaibigan, disclaimer lamang po. Ito po ay base po sa personal kong experience. Hindi ko po inaano yung experience ng iba. Ito po yung sineshare ko sa inyo, yung sa akin lang. Kasi hindi ko naman alam kung na-experience nila ito o ng iba to. Hindi ko alam. Basta sineshare ko lamang po sa inyo. Kaya kung ako nga po galing po ako ng Middle East. Galing po ako ng Dubai, galing ako ng Qatar, galing ako ng Saudi Arabia. Ang akala ko po, nakatakas na ako sa anino ng, ng mga Arabong yan na napaksasama ng ugali. Mga dominante, mga palasigaw ba. Tapos yung mga India naman na puro kwentuhan muna bago magtrabaho. Grupo-grupo pa yan kung magkwentuhan, yung mga India na yan, ako grabe. Tapos yung mga itim na yan, naku po, kung iisa-isahin ko po, baka hindi matapos yung vlog ko sa dami kong masamang naranasan sa kalsada, sa trabaho. Grabe po, nako, ang tindi. Kaya lalong-lalo na po, nako, yung mga Arabo, nako po. Late lang po, nagkaroon ako ng problema sa sa isang pinasukan kong kumpanya, trabaho. Although international po ito. Nung pagpasok ko, nakita ko yung ang dami ng Arab. May India. Mga India sip-sip talaga Naku, may mga Arab, mga boss, kasi mga French speaking sila Dito po kasi sa Montreal kasi mandatory po rito yung kaya
advantage po sa kanila, lalo pag French speaking ka, nako, advantage sa kanila kasi i-hire ka agad sila. Pero pag hindi, dito sa Montreal, sa Quebec, yung mga mandatory dito, hihingan ka ng kung tatanungin ka kung marunong ka mag-French. Mahihirapan kayo makahanap ng trabaho dito, isa pa yun. Ako nga po, nahirapan din ako nung pero base po sa experience ko kasi masigasig po ako eh. Ako po kasi try and try until you succeed. Kung di ka pwede rito, apply ka naman sa iba. Ganun lang. Yun lang talagang ang akala ko, nakaiwas na ako sa anino ng mga India, mga itim, tapos mga Arabong yan. Yung pala, nandito pala sila sa Canada, nagtatambakan. Nako po, wala pa po yung ibang lahi dyan. Marami diverse po rito. Matindi. Lahat ng lahi yata nandito sa Canada. Kaya yung mga Canadian talaga, nag-aano na sila, marami silang complain, lalo na dito sa yung laging na highlight sa sa news, kahit sa mga social media. Na sila na kinabibisita ng mga purong Canadian dito, yung yung mga pana. Alam niyo naman po ninyo kung ano yung pana, lalo na mga taga Middle East. Oo. Kasi mga abusado po talaga. Ang tindi po rito. Mabuti na lang meron pa rin kahit papano, may batas talaga rito regardless of your nationality. Yung law, sa traffic law, walang exemption dyan. Kaya kung barumbado yung ibang lahing to, sigurado laging maraming violation yan. Ticket. Ang inireklamo ng mga Canadian dito, yung mga pana, yan, halos international student, mga temporary work permit, marami pong pauuwiin talaga yung mga nag-expire ng mga permit, mga work permit, student permit, international, hindi na po nire-renew ng Canada kasi nga abusado po talaga sila, mga kaibigan, mga kasama, mga abusado. Ito wala pa yun sa experience ko, pero dun sa mga balita, saka sa mga social media, sa mga kahit saan ka pumunta ng website, talagang makikita mo yung mga lahing yan ay pinauuwi na ng Canada dahil mga abusado. Saka binababoy, yung bang sinasalaula nila yung natural beauty ng environment ng Canada. Meron nga dyan lake. Naku po, ang ginagawa ng mga India, naliligo, sasabon, sinisira nila yung kalikasan, mga kaibigan. Kaya nagagalit po yung mga Canadian. Mga Canadian, yan they love nature.